Scotty Thompson crashes the boards. RJ Abarrientos escapes the trap. Justin Brownlee scores! Kapit lang mga kaastig. Last 20 seconds, Barangay with possession. This is winning time. Assist. Sama-sama ang buong arena. Scotty inbounds. Abarrientos sets up the play. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. The official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya. Sama-sama sa arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Chika sa Arena! Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talagang nga naman, bago natin tuluyan, iba to ang ating mga nagbabagang balita for today's video. Ay gusto ko munang batiin ang kauna-unahan. Wow! Kauna-unahang nilalang. Na nagsabi ng, ayaw kitang kausap. Kung kanino niya sinabi yun, secret. Secret na lang. Anong ulit yung sinabi niya? Ayaw kitang kausap. Yun, diba? Yung mga ganyan. Happy birthday, Dexter Zavala. At syempre dahil birthday mo, hindi mawawala ang rituales na ito. And 1, and 2, and 1, 2, 3, go. Birthday na ni Dexter. Birthday na ni Dexter. Birthday ni Dexter. Ngayon, get out. Happy birthday, Sex Bomb Dancer. Dexter. Sex Bomb Dancer. Mali. Sex Bomb Dexter. O, diba? No, nakakaloka. Happy birthday, Dexter Zavala. Ayan. At syempre, naku, eto na nga, pinakaantabayanan ng lahat. Bukas na po magaganap ang round 2 kung saan nga naman makikipagbakbakan na naman ulit. O, diba? Si Alex Iyala kung saan pinaghahandaan na nga niya ang muling pagharap nila ni Cristina Bucsan ng Spain. O, diba? Kung saan sa round 2 ng US Open, kung saan marami na rin daw mga Pinoy ngayon ang medyo excited na para masuportahan at muling makita ang pagwawagi nitong si Alex Yala patungong finals. Naku, nakakaloka. Makakatapat nga niya itong si Cristina Bucsan ng Spain na kung saan nga naman kasi may kalaban siya kahapon. Si Cristina! Yes! Oh. Diba? Na kung saan nakalaban niya yung Amerika, natalo yung Amerika. Kaya itong si Cristina Bucsan makakaharap ni Alex Yala bukas. Kung matatandaan na nagharap na sila last 2021, Mare. 2024 years ago, nagharap na sila sa France para sa W25 kung saan nga naman tinalo siya ni Yala sa 3 sets na laro, diba? Nalotlot. Magwagi kaya muli etong si Alex Yala sa muling paghaharap nila ni Cristina Bucsan after 4 years. Well, malalaman natin yan na bukas. Nako. Samantala, mga Pinoy naman na mga players din na hindi pa rin daw makamove on sa first round nga na pagkakapanalo ni Alex Yala. Buong puwersang sumusuporta sina Rain Sarmiento Sarmiento at si Cecil Mamiit. Di ba? Ang mga kilalang tennis player na mga Pinoy na namayagpag. Ano pangalan? Cecil Mamiit. Diba? Si Mrs. Mamiit. Anak ni Mrs. Mamiit. Correct. At saka anak ni Daddy Sarmiento. Mamiit. Si Sarmiento, si Ray Sarmiento. Sinong tatay isa niyan? Si Mamiit. Si Daddy Mamiit. Daddy Mamiit at si Mami Mamiit. Diba? Pero si Dexter ang una nagsabi ng ayaw kitang kausap. Pero in the meantime, naku mga panggayang po muna mga kaganapan sa mundo ng arena sa tennis at sa iba pang balita. Mare, pasok! Isang makulay na yugto ng buhay. Wow, makulay. Oo.
Diba? Tapos ang na? buhay. Akala ko dudugtungan pa. Tinugtungan nga. Sayang oras. Isang makulay na yugto ng buhay ang tinaguri ang greatest of all sa larangan ng bilyar. Ay, wow. Ayan, si Efren Bata Reyes ang mababasa sa bagong biography book na isinulat ng kapwa Pinoy at dating pro pool player na si Marlon Manalo. Anak ni Mrs. Manalo at ni Daddy Mr. Manalo. Oo. Formal na inilunsad ang libro sa bagong bukas na Pacman Q Club sa Mandaluyong. Uy, dito lang malapit. Correct. Puntahan natin yan. Kung saan gaganapin din ang Efren Reyes Yalin 10-ball open. O pwedeng sundot-sundot. Sargo-sargo. Oo, sargo. Kasabay ng book launching, Mare, ay sarap nun, ano? Alin? Sarguhin ka. ng 9 balls. Yes. Dami. So that's 2, 4, 6, 8. 10. 18 yun. Yung isa-isa lang yung... Plaka talaga. Kasabay ng book launching, Mare, ay pinagdiriwang din ng 71st birthday ng Q Master na kilala sa buong mundo bilang The Magician. Dahil sa kanyang pambihirang galing at mga treat shot. Bahagi ng kikitain mula sa bentahan ng libro ay ilalaan para sa mga dating at kasalukuyang billiard players ng bansa. Isang patunay na ang alamat ng bilyar ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa kapwa niya manlalaro. Uy, alam mo... Fairness for a cause yun, para dun sa mga, alam mo yun, kasi di ba may mga namamayagpag na rin nagsisimulang gumawa ng pangalan sa larangan ng bilyar. May mga namamayagpag, Mare, meron ding mga nalot-lot and friend at hindi nakapag-ipon nung namamayagpag sila. Diba? So parang charity na para tulungan din yung mga hindi nakaipon. Correct, 'di ba? Para nang sa gayon ay magtuloy-tuloy pa din yung kanilang mga pangarap. Correct. 'Di ba? Nako, nakakaloka. Dumadami talaga ang mga naglalaro ng bilyar. Correct. 'Di ba? Na nakakaloka. Ayoko dugtungan 'yon, ha. Billiard table, yun. Yung mga sumasargo. Yes. Basta yun lang masasabi ko. Masaya talaga yun. Yung masayang laro. Oo, nagbibilyar. Yung 9 balls challenge. Lala ko orange ka. Grabe. Gantan kapagod yan. But anyways, ako mga paggayan po muna mga kaganapan sa mundo at sa loob at labas ng arena. Hatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Bye! Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena. Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email responsiblegaming@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Cheers, miss! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Diba? Na nakakaloka. Mag-ingat sa iyong damit. Baka may lumuwang lato-lato. Kaya nga pinapazoom ko na lang eh. Pero ang tagal. I-close up. Oo. I-close up ng maayos. Sige pa. Tapos yung pag-close up, dumukuwang. Sige pa. Konti pa. Yan. Perfect. Grabe. Ganun din si Kapitana Sisa. Panalo na ang 2x2. Panalo ang passport size photo. Pero Mare, hindi ka makapag-passport. Correct. Kung hindi ka wala mananalo. Budget, diba? Kung gusto mo din magka-budget at makapagpa-passport photo. Well, eto na, bibigyan kita ng ng pagkakabalahan kung boring ang lumalabas yung oras. kutsinta. Mamaya sabihin, bakit may gano'n, may latik? Uy, walang latik yan. Wala. Bago yan. Tsaka walang asim ng sinigang yan. Yes. Kung boring ang araw mo at gusto mo rin naman maging exciting at fun believable, well, kung hilig mo lang din naman mag-tongits at iba pa, well, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tongits with real people for free. May chance ka din pwede makisplit over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize ng 14,640 pesos. Wow, daily yan? Yes! Okay. Nililinaw ko lang. Daily cash
cash prize yun na. Ang makukuha cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamitin panlaro sa kahit anong game. Pwede rin itong i-cash out. Kaya may dalawang event araw-araw. Nako, kung G ka na, Mare. Nako, visit gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na Tara Game Zone. Kung G ka na sa Tong-ins, well, Tara Game Zone. Dapat ang gaming fun lang. Visit packard.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@packard.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan pa na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and know when to stop. Tama, diba? Ganun naman talaga dapat. Alam mo kung kailan mo ititigil. Truly, madly. Sana hindi lang naman yung gambling ang diba? Yung gaming, gambling ang, diba? Yung mga flood control din. Tama, diba? Alam nyo kung hanggang kailan kayo titigil. Titigil sa pagnanakaw. Oo, nakakaloka, nakakayamot yun. Ang dami pa rin mo, no? Ang dami natin kababayan na, alam mo yun, napeperwisyo ng baha, yung iba nagkakandamatay. Dahil na dapat pala, hindi naman mangyayari sa kanila yan kung maayos kung naayos yung mga pondo. Yung flood control. Kaya nga ginawa yan, para sumalba ng buhay. Ang ating baklitas for today's video. Aneka. Naniniwala ba kayo na sa pahayag na inilabas at issue na inilabas ng asawa ni Jam Magno? Ay, si Jam Magno, yung laging kaaway ng lahat. Hoy! Yung siya yung maraming opinion lagi, di ba? Yes. Oo. Alam mo, in fairness, na taga-Davao. Oo. Yes. Na taga-Butuan si Jam, hindi siya taga-Davao. Hindi pala. Taga-Mindanao. Butuan is Mindanao, right? If I'm not mistaken, yes. Oo, tama. Kasi hindi naman tayo parang mukha-uso na ililipas. Kasi alam mo kung bakit? Yung pagiging opinionada niya is very straightforward. Pero alam mo ba yung issue? Hindi pa. Ano yun? Eto nga, chika. Kasi may post itong asawa ni Jam Magno. Na parang dun sa, sa kwento, parang pinagsusuntok siya. Oo, sa loob ng sasakyan. Totoo? Kasi pinapaamin si Jam Magno kung totoo ba yung naging... Kasi nagkaroon daw ng kaso itong si Jam eh. Oo. Alam mo kung anong kaso? Ano? Yung Apid. Totoo? Oo. Totoo ba? Yun yung naging kaso. Kaya pala siya dati may mga mugshot daw. Oo, yun ang chika doon sa post. So, sinusuntok yung lalaki o yung babae? Si Jam ang nanuntok-nuntok. Tapos dinala daw... So, battered husband? Yes. Ganun ang peg? At may inilabas na medico legal sa Facebook. Totoo ba? Oo, may mga sapak-sapak yung kuya mo. Hindi ba yun? Edit lang? Hindi. May medico legal nga. Edit ba yun? Siyempre, hindi mo naman pwedeng yun, pikein yun. Hoy, nagagawa na yan lahat. Yung mga dokumento. Sige nga, pangalanan mo kung sino yung gumagawa ng peking dokumento. Madami dyan. Nasa may Pero syempre, nakakatakot na ilabas mo yun para banggain mo si Jam Magno at maglalabas ka ng peking medico legal. Correct. Diba? Talaga. Pero ngayon mag-asawa pa rin ba sila? Hindi na. Yun yung mainit ang pinag-uusapan ngayon. Ngayon, yun ang baklitas natin for today's video. Naniniwala ba kayo na itong si Jam Magno ay may kakayanan. May kakayanan. Na para gulpihin yung asawa niya. Correct. Gano'ng kalaking mama yun? Malaking mama kasi dun sa picture nung mama, parang piloto nga yata yung mama. Diba si Jam Magno medyo may kaliitan? Oo. So ano yun? Pero alam mo, tumawag ng rest back? Dun sa kwento nung mama, parang may pagkaano talaga dun sa pagkakakwento May may pagka... May konting questionable. Hindi. Ano ba yung parang gusto niya siya lagi nasusunod. May pagka-controlling, gano'n. Kasi may kwento doon, Mare, na na itong si Jam, pinipigilan niya dating magtrabaho yung kanyang asawa. Oo. Ay, talaga? Oo. Ganun ang maging piloto? Hindi. Magtrabaho ng kahit ano. Okay. Oo, kasi sinamahan niya ito sa butuan. Pero dati, ini-insist daw nung asawa niya nung bagong kasal sila na sana makapagtrabaho ako. At wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Yung lalaki ito nagsasabi? Yes. Kahit ano pa maging trabaho ko. Pero nga, yun nga. Nag-end up sila ng ganyan. Ewan ko, maghaharap daw yata sa husgado. Yan ako. Well, malalaman natin kung talaga naghain na. Sabi ni Mart, ang tamang tanong daw, naniniwala ba kayo sa 600,000 per month? Ito yung asawa, Diyos ko, sa laki ba naman niya? Kaya siyang, alam mo, ibugbog-burn na ni Jam? May mga may mga... ginapos muna siya ni Jam bago siya inano? Hindi siya ginapos. Sa loob ng sasakyan, pinagsusuntok siya ba nagdadrive siya? Hindi kasi sa laki naman
naman nung katawan, hindi na nasasabi. Habang nagdadrive ko, syempre hindi mo naman bibitawan yung Monobela. So, kawawa nga kung ganun. Sa bagay marami, kung ano man din yan, ang pinagdadaanan nila, diba? At kung ano naman ang kakahinatnan. Correct. Diba? Pero isa lang din naniniwala ako. Uy, pero yun binalikan nung babaeng jowa, yung binugbog siya sa SLEX. Oo. Oy, pero yun yung nababanggit kanina na 600,000. Ano nga yun? Nasabi yun ng jowa ni Jam Magno sa post niya na ang sinasahod niya monthly ay 600,000 mula sa mga taong parang ini-endorse at sinusuportahan yata niya. Monthly yun? Yes. Di ba ang sinusuportahan niya ang Toroy. May may pamilya. Ang 600,000. Isang bakit lang, magkano lang yun? Wala pang 1,000. Ay, kung totoo man yun, parang cannot be, ayaw ko. Diba? Kasi parang, para pasahurin ka ng 600,000. Oo nga. Para i-boost ang laki isang naman yun. Baka pati mo, kaluluwa mo na, pwede mo ng isang layon dun sa tao. Ay, syokot ako. Hindi kaya nga, wag ka na magpabakit. Wag na. Okay na po yan. Marami na lang pong salamat. Oo. Yan. But anyways. Ibenta na lang natin yung jet ski holiday. Naku, ang tagal pa mabenta yun. Kasi diba? Ay, pwede kasi daming bahana ngayon. Pwede mong ibenta sa LGU, may pondo yun. Pang-rescue nyo. Uy, alam mo, Mare, meron pa akong isang hinahangaan na reporter din. Sino? Ang anchor si Pinky Webb. Ay, oo. Yung last na interview niya doon sa isang governor sa Bulacan. Yan yung mga mga galing ABS-CBN, diba? Tanungin ba naman yung governor na Na? bakit po kayo binoboto ng tao? Oo, diba? Gayong napakarami pong mga ganito chuchu. Sabi nung mama, nung governor. Matalino daw kasi yung mga taga Bulacan. Oo. Alam nila saan kakapit. Ganun ba yun? Wala siyang sinabing ganon. Oo. Kaya nga patanong yung akin Alam ba nila kung saan kakapit? Pero yun nga, makikita mo sa comment section na dami ng babash doon sa governor. Talaga? Oo, kasi parang basta iba yung vibe nila doon sa interview. Correct. Again birthday ni Dexter. Correct. Ang taong nagsabi ng ayaw kitang kausap. Yon. Anyway, sa kwento ng ating bakling test. Nako, nakakaloka to the highest level. Hindi pa man din natatapos ang Agosto, pero mukhang may matinding pasabog. Diba? Itong ABS-CBN sa kanilang mga manunood. Anong pasabog yan, Marcel? Nako, nakakaloka. Dahil bago matapos ang taon nga, ang daming naka-line up na proyekto pala na ihahain ng ABS-CBN sa lahat ng mga masugid nilang taga-panood. Talaga? Nakakaloka. Una na dito at kasi talagang nakahanda ang The Alibay nitong si Kim Chiu at Paulo Abelino. Nako. Kaya yan yung sinushoot nila ngayon sa Cebu. Yesterday, once more today. Kumbaga parang ito inihahain at inihahanda nga ng ABS-CBN at Dreamscape Production na ito yung pandagdag. Diba? Pandagdag ngayong taon na ito sa talagang kakaabangan ng kanilang mga manunood. Diba? At kasunod din dyan, ako nakakaloka. Ang alin? Naka-ready ka na ba for Donnie Pangilinan? May solo siyang show? Kasama niya si Khaled Chari. Talaga? May nahanda din na isang BL? Serye. Hindi naman BL. Pero parang siguro more on action ito. Malalaman natin yan sa mga susunod pang panahon na may pinamagatang Roja. Diba? Fairness. Coming soon yan, nakakaloka. At hindi lang din yan, hindi ba? Ang What Lies Beneath, na kung saan nga naman, I think parang coming soon na rin ito, na kung saan nga naman mapapanood ang dami. Pinagbibidahan nino? JM De Guzman, Kyla Estrada, diba? Si Janela Salvador, Sue Ramirez, Charlie Dizon. At Jay Cuenca. Ito yun. Nabanggit mo na din naman si Kyla Estrada. Yung anak niya ni Janice, diba? Jan Estrada at ni Janice de Belen. May balita ako, lumalabas-labas na daw sila ni Daniel Padilla. Talaga ba? Pero magbarkada lang daw. Tropa yun. Kasi diba si Maris din, tsaka si Daniel, may nakitaan din natin na magkasama sila. Diba? Na parang yung, ewan ko kung event ba yun, na natural kay Daniel talaga pagdating sa mga babaeng kasama niya na yung tipong sinasabihan niya kasi si Marisa, yung dibdib mo nakikita na yung mga ganyan.
Yung huling nagsabi sa akin, yan wala. Hindi na kami friends. Oh, yeah. Yung sinabi sa'yo. Okay. Talaga ba? Nakakaloka. Talaga ba? Ikaw nga sa pinagsabihan? Don't burn bridges. Wow! No. Di ba nga lasang tempra sabi? Hindi mo sasabihin. Yung baklang parot. Continue. Eto na nga, kasunod din sa aabangan natin, mga pangga, ang Your Face Sounds Familiar, na ito na nga, kumbaga itong bagong yugto with a bagong host na kung saan nga naman atin lang naiulat dito na si Jong Hilario at si Bong Navarro na nga ang mag-host nito. Actually, nakita ko na kung paano mag-host kasi si Jong at saka si Bong diba? dahil may showtime sila. Ang Correct. inaabangan ko kung sino yung magiging hurado sa Your Face Sounds Familiar. Correct, diba? Nandun kaya si Megastar? Feeling ko naman siguro, pero mukhang yan ang antabayanan natin. Si Gary V nandun dati, di ba? Megastar, Gary V, sino pa yung isa? Jed Madela. Jed Madela. Oo, di ba? Sila pa rin yun. kaya? Well, malalaman natin yan this year dahil yan ang mga nakahandang mga proyekto. At syempre, Luis Manzano muli pong bibigyan ng panibago bukod sa kanyang Rainbow Rumble. Ay magkakaroon siya ulit ng isa pang game show na kung saan nga naman bubuhayin nila with a twist ang Kapamilya Deal or No Deal. Diba? Maganda yan! Maraming nangkabang-abang dyan na kung saan nga naman isa ito sa mga aantabayanan natin. Hindi lang yan, Mare. Charmel! Buksan mo na! Diba? Game ka na ba yung tunog? Game ka na ba yung tunog? Pero parang sana mabalik din yun, ano? Game ka na ba? Oo, kasi kumaga parang yun yung mga game show na talagang pumatok talaga eh. At saka kasi yung huling nag-host nun, di ba, si Edu Manzano, yung Game Ka Na Ba? Na originally, si Chris Aquino talaga yun. Who Wants to Be a Millionaire sana din. Oo. Sa ano ba yung RPN5 dati, di ba? Sa ibang diba? channel yun. Oo. Pero si Vic Soto, di ba, ang nag-host nun? Yes, ata. Oo, tapos siya. si ano din, Christopher De Leon. Correct. Di ba? Na nakakaloka. Kaya nga naman, antabayanan natin yan. Pero, kung inakala nyo, yan lang yun. Nakumare. Di ba? Ito yung sa Free TV channel. Meron pala ding inihahanda ang ABS-CBN na 2 bigating pelikula na this year natin din mapapanood. Ano yan? Well, unahin na natin ang ito. Yung una, Meet, Greet, and Buy. Sino yan? Pagbibidahan nito ni Miss Marisa Soriano, Piolo Pascuala, Joshua Garcia, J.K. Labaco, at Bel Mariano. Ba't ayun, nandun si Piolo Pascual. Yes, kaya nga naman, Diyos ko, very excited ako dito kasi Marisol Soriano ito eh. Sigurado, heavy anong drama title? ito. Ayan Meet, Greet, and Buy. Oo, na kinukunan ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Talaga ba? Yes. In fairness, mapapanood natin yan. Malapit sa bahay namin yan. Actually, kung saan sila nag-shoot, bahay ng... sinong informante mo dyan? Sino? Si Doña Grace, Hindi. Talaga ba? Mga barkada ko sa Bulacan. Kasi, nag-message sa akin. Sabi niya, hindi mo kaya yung bisita ko. Kasi sa bahay nila nag-shoot. Pagharap, Joshua Garcia! In fairness. Diba? Na yan ang mga papakaantabayanan natin. And parang first time yatang magkatrabaho ni Inay Maria tsaka ni Joshua Garcia. Kasi si Piolo naman tsaka si Maria nagkatrabaho na yun doon sa pelikulang Mila. Diba? Yung hindi ko kaya yung adik-adik doon si Piolo Pascual na binitbit yung buong component. Correct. Naalala mo ba yun? Hindi ko na masyadong maalala pero I have the audacity. Spell mo magsabi, yun. ha? Spell mo. D. Tapos? Sila na bahala. Diba? Yung iba kayo naman. Audacity. Diba kakainin nyo na lang ang pangunguya? Sobra naman kayo. Parang mabilis na matunawan. Sino gusto nyo ang contestant ng Your Face Sounds Familiar? Ikaw? Ako gusto ko sana yung like si Shuving. Kasi kumakanta rin si Shuving. Tapos si Clarice. Malabo si Shuvi. Bakit? Kasi basta may show din yan. Sa Kapuso Network. In fairness. Kasama si Ding Dong Dantes. Pero, di ba nabanggit ko sa inyo, merong isang big star ang Kapamilya na sasali ng Your Face Sounds Familiar. Yan ang antabayanan natin. Kung sino man siya. Oo. Diba? Na nakakaloka. At saka ano pa ba?
si Shubi, basta marami siyang show. Sabi ni Mart nanalo na si Clarissa, Your Face Sounds Familiar. Talaga ba? Okay, last season. Tama, yes. Sabi ni Mario Palmera din na nag-champion na si Klang dyan. Okay. Malamang, baka give chance to others. Pero may balita ko may isang mga sparkle artist, no? Balita ko, parang. Meron. So, ibig sabihin niya, kumaga nangangamoy ba na may collaboration ulit at sa GMA7 mapapanood ito? Hindi natin alam kung sa GMA. Kasi kung may mga sparkle artist, why not? Diba? Hindi ka didighay ng ganyan. Umakit na yung acid reflux? Hirap talaga kapag mumors na corned beef yung inalmusal. Yung mo, letter A ba yan? Malamang hindi letter R to. Kasi wala nang letter R. Naabutan mo ba yon? Hindi. Yung rodeo na corned beef dati? Hindi. Talaga? Oo. Rino, Hindi liver naman spread. Liver spread yun, but we are talking about corned beef. Hindi. Kayo mga pangga, naabutan nyo ba yung rodeo? Yung rodeo na Oo. Di ba parang 80s pa yan? Hindi naman, naabutan 90s. 90s. Uy, sa ating dalawa mas matanda ka. Talaga ba? Pinabutan ko nga na kanta, Britney Spears na baby. Gano'n. Madonna naman. OA mo dun sa Britney Spears na naabutan mo. Oo. Nung hindi pa siya haggard. Pero eto na nga, pangalawang pelikula na antabayanan natin na kung saan nga naman ito'y kalahok para sa darating na Metro Manila Film Fest, ang Call Me Mother ni Vice Ganda at Nadine Lustre. Diba? Yes. Ang hindi pasabog, ang daming proyekto. Star Cinema ba yan? Yes, under Star Cinema ang co-prod ng Viva Films. Diba? Maganda talaga gumawa ng pelikulang Star Cinema. Correct. May diba? isa lang silang pelikula na hindi po ako ng pero dati may naging pelikula si Meme na hindi ko talaga nabetan. Talaga? May pelikula niya na hindi mo siya nabetan? Hindi, yung story siguro. Oo, Siguro naman kasi, di ba? yun? Subjective naman yun. Oo, kanya-kanya tayo ng taste. Yung movie nila ni Ivana. Hindi rin naging masyado maingay. Yung parang Partners in Crime ba yun? Yun ba yung title nun? Nasa I-comment Netflix yung nga yun. din. Diba? Oo nga, naalala ko nga. Parang, medyo maganda naman siya. Kaya lang hindi yung the usual na yung kulit ni Vice doon sa pelikula. Hindi ganon kaano. Napanood ko nga din yun. Diba? Diba sabi ni Russell Vargas, Star Cinema, Viva Films, and Idea First. Tatlo silang gagawa? Ang producer, diba? Uso na talaga ngayon yung collab, no? Correct, diba? Kasi naman, diba, wala naman din masama na dahil halos lahat ng artista, kung saan-saan na rin natin napapanood, diba? The more na meron nagko-collaboration na ganyan, mas maraming trabaho ang nabibigyan mga artista, diba? Sana din mapansin nyo din si Paulo Contis. Diba? Sana mabagyan ng trabaho mabigyan si ng Paulo. work, diba? Since ang dami ng proyekto din na nag-uusbungan, diba? Oo, at saka maganda nagbabalikan yung mga artista kasi ang dami ngayong mga veteranang artist. True. Na bumabalik. Lately, nakita ko merong ginanap na story, parang basta may ginawang press con, gano'n. Oo. Isasama si Rica Peralejo sa isang pelikula. Hindi ko lang sure kung lead role siya. Pero may magiging movie si at least, diba? Actually, Rica hindi naman na importante ngayon kung lead role o kung ano man. Ang importante, kasama kami trabaho. And at the same time, hindi putyo-putyong artista si Correct. Si Rica, produkto ng Ang TV yan. Diba? Makakasama niya dyan si Piolo Pascual. Ay, talaga? Hindi kaya makakasama niya dyan sa movie na yan? Baka dito din. Diba? Hindi natin sure. Well, malalaman natin yan sa pagdating ng takdang panahon. Pero at least yun lang ang pinangako ngayon ng ABS-CBN na this year na may mga ganitong malalaking pasabog na aantabayanan ng kanilang mga manunood. Bakit hindi mamatay-matay yung issue na mabalik talaga ang kanilang prangkisa this year? Well, kung babalik man yan or hindi, diba? Alam mo yun, parang win-win situation na sa kanila Kasi kumaga parang alam mo yun, gaya nga na sinabi, parang nauulat nga, di ba, na
parang this year pa lang, wala. Parang second quarter pa lang. Pero yung parang kita nila, medyo okay na, diba? Correct. As content provider. At ang hindi ko kinakaya dito, mataas ang ratings ng Idol Kids at saka ng The Clash. Diba? Oo. Na nakakaloka. Mataas ang ratings nila, be. Kaya nga naman, diba? Sabi nga nila, wala naman ang ano yan eh. Kumaga, no more talagang, baka nga totoong no more network wars. Pero sa pagitan lang ng ABS tsaka ng GMA. Kasi diba, syempre, alam naman natin, content provider din ng ABS-CBN ng TV5. Correct. Pero yung mga lumalabas doon sa TV5, eh hindi naman makatawid ng Showtime para mag-promote kasi nga nasa GMA 7. Kasi ang daming bawal. Correct. Uy, pero alam mo yun, chikang nasagap ko, Beauty Gonzales, diba? Dating Star Magic. Diba napunta ng TV5? Yes. Parang ang chismis, babalik siya ulit ng ABS-CBN. Eh kasi nga, maganda naman talaga offer sa kanya ng... Diba? Diba? Binigyan nga siya ng kadenang ginto dati, diba? Correct, diba? Sin talagang yun talaga yung series sa hapon yun yung pinakasikat niya naging show. Diba? Na talagang inantabayanan, inabangan. Oo. Diba? Walang episode na imimiss. Kung meron man, pinanonood pa rin talaga ang digital platform ng ABS-CBN yun. Nakakamiss. Sana magkaroon ng part 2 yung kadenang ginto kaya pelikula. No? Sana pelikula. Why not, diba? Tapos same cast, diba? Correct. Kasi din si yes, diba? Malaki na ngayon di ba magkaaway si Si Marga tsaka si Cassie? Di ba totoo magkaaway si si Francine tsaka si... In real life ba? Oo. Ay, talaga ba? Di ba nagkaroon sila ng issue dahil kay Seth? Oh, hindi ko alam yun. Dahil sa parang agawan-agawan ba yan na issue? Oo, kasi yung una parang nanliligaw sa kanya. Anong pangalan ng jowa ni Francine Garcia? Francine Garcia? Seth Fidelin? Oo, diba? Parang yun yata yung pinag-aagawan nila dati. Ay, talaga ba? Di ba nagkaroon ng issue na nagkaroon ng suguran? Oh. Naibalita nga natin, dito nagkaroon ng suguran sa sa backstage. Oh, ng ASAP. Dahil doon. OMG, talaga ba? O, di ba? Maingi yung issue na yan. Kung magkaroon ng pelikula, ang kadenang ginto. Correct, di ba? Hindi kasi, di ba, love team sila kasi doon eh. Oo. Si Francine, tsaka si Kyle Echari. Correct. Tapos si Seth, tsaka si Andrea noon. Sila ang mga magkaka-love team ang doon. hindi ko kinakaya doon, yung maleta. Ni Daniela. Maletang pula. Anong pangalan nun? Daniela? Daniela Mondragon. Mondragon. O, diba? Na nakakalo. Madami ang pinasikat niyang kadenang ginto. Correct, diba? Diba? As in, katulad dyan din nag-boom yung career ni Andrea Brillantes, diba? As in. Tapos parang madami nabigyan ng oportunidad dahil dyan sa mga ganyang proyekto. Na sana, diba? O nga, dapat gawin siya talaga sa alam mo yun, pelikula. Parang marakla. Correct, diba? Pinilikula nila. Yung 3 years na naghanapan ng diary na sa ibabaw lang pala ng TV. Oo. Yung mga ganon. May panawagan lang din natin sa ating mga pangga, ha? Huwag yung i-message si Lars Santiago tungkol dun sa hiwalayan ni Lars Pacheco. Magkaibang Lars po yun. Diba? Anong kinalaman ni Lars Pacheco? Oo. Nagtatrabaho lang po siya under Kapuso Network. Oo, huwag siyang tinatanong tungkol sa cheating. Diba? Nakakaloka. But anyways, dako yan po muna ang ating mga chika sa ating unang video. Sa ating pagbabalik isang umatigabong chikahan na naman ng dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ano po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag sabihing radyo. Sabihin mo!